Dear Kuya Melo, magandang gabi po sa'yo. Ako po si Elara, 27 taong gulang, mula sa bayan ng San Vicente. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula dahil napakahaba ng kwento ko, pero susubukan kong ikwento lahat kasi dito nagsimula ang lahat ng pagbabago sa buhay ko. Noong 2018, isang simpleng probinsyana lang ako. Mahilig ako magsulat ng mga kwento at mahilig din akong mangarap. Nakatira kami sa Bukirin at ang simpleng galak ko noon ay sumama sa tatay ko kapag nagbubukid siya. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke para bumili ng bigas, hindi ko inaasahan na doon ko siya makikita. Si Brian. Hindi ko siya kilala noon. Isa siyang bagong mukha sa bayan at agad siyang napansin ng lahat, lalo na ng mga dalaga. Maputi siya, matangkad at lagi siyang nakangiti. Naka-black jacket siya noon kahit medyo mainit at nakatayo siya malapit sa tindahan ng gulay. Nagkatinginan kami sandali. Hindi ko siya pinansin dahil mahiyain ako, pero maya-maya narinig ko siyang nagsalita. Miss, excuse me, alam mo ba kung saan banda yung barangay hall dito? Medyo nagulat ako kasi hindi ako sanay na kinakausap ng mga lalaking ganon ang itsura. Kaya ang sagot ko lang ay mahina. Doon po sa kanto tapos kanan. Umiti siya at nagpasalamat. Pero bago siya umalis, bigla siyang nagtanong ulit. Salamat ha, ano nga palang pangalan mo? Nabigla ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi pero napasagot ako. Elara ni. At mula noon, parang nagmarka na ang ngiti niya sa isip ko. Hindi ko inakala na sa sumunod na linggo magkikita ulit kami. Nasa tindahan ako noon, bumibili ng suka, nang bigla siyang lumapit at mumiti. Uy, Elara, di ba? Nagulat ako kasi natandaan pa niya ang pangalan ko. Doon nagsimula ang madalas naming pagkikita. Lagi siyang nandyan sa palengke, minsan sa may kanto, at laging nagkukwento kapag nagkakasalubong kami. Unti-unti nakilala ko siya. Si Brian pala ay taga Maynila pero dito siya napunta dahil sa trabaho. Isang electrical engineer siya na may kontrata sa bayan namin para sa bagong kalsada at ilaw sa barangay. Habang tumatagal, naging magkaibigan kami. Lagi kaming magka-chat sa gabi. Sa tuwing may signal ako sa bundok, nag-aantay siya ng reply ko. At sa bawat usapan namin, ramdam ko ang pagiging magaan ng loob ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nagtanong. Elara, pwede ba kitang ligawan? Kinabahan ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kasi wala pa akong karanasan sa ganitong bagay. Pero ang puso ko, parang alam na ang sagot. Matapos ang matagal na pag-isip, isang gabi habang magka-chat kami, nagtanong siya ulit. Kung hindi mo pa kaya, okay lang. Basta alam mo lang na seryoso ako, Elara. Hindi ako agad nakasagot. Pero nang maramdaman kong totoo ang boses niya, parang may kumurot sa puso ko. Kaya kahit nanginginig ang kamay ko habang tinatype, sinagot ko siya. Sige, subukan natin. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ang mas nangingibabaw, ang saya o ang kaba. Pero isang bagay ang malinaw, simula noong gabing iyon, naging mas makulay ang mundo ko. Laging may good morning at good night messages. Lagi siyang dumadaan sa tindahan namin para kumain ng paborito niyang pansit canton na niluluto ni Mama. Kahit simpleng bagay, lagi niya akong pinapatawa. At kahit hindi ko sabihin, alam niya kapag may problema ako. Pero sa likod ng mga ngiti ko, may tinatago akong lihim na hindi ko alam kung matatanggap niya na isa akong breadwinner. Na lahat ng kinikita ko sa pagtuturo ng bata sa kapitbahay ay diretsyo sa pamilya. Nawala akong luho at minsan naiisip ko, bagay ba ako sa tulad niya? Isang gabi, nag-open ako sa kanya. Brian, baka kasi hindi ako yung hinahanap mo. Hindi ako maganda tulad ng mga babaeng nakikita mo sa Maynila. Hindi ako makakasabay sa buhay mo. Ngumiti lang siya, tapos tinignan ako sa mata. Alam mo, Elara, kung gusto ko ng maganda lang, hindi ako pupunta dito. Kung gusto ko ng madali, hindi kita liligawan. Gusto kita kasi ikaw ang gusto ko. Doon ko naramdaman na mahalaga ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, naniwala ako na pwede pala akong mahalin ng totoo. Isang buwan kaming masaya hanggang dumating ang araw na kinatatakutan ko. Umuwi si Brian galing Maynila para mag-report sa kumpanya niya, at nang bumalik siya, parang iba ang pakiramdam ko. Hindi na siya madalas mag-chat, hindi na siya masyadong tumatawag. Hanggang sa isang araw, tinanong ko siya. Brian, may problema ba? Tahimik siya sandali bago sumagot. Elara, baka kasi hindi mo magustuhan to, pero kailangan mo malaman.
Kinabahan ako. Tumingin ako sa kanya at naghintay. Elara, arrange na yung kasal ko bago pa kita nakilala. Hindi ko ginusto to, plano to ng pamilya namin para sa negosyo. Sinubukan kong ipaglaban tayo pero parang wala akong laban. Parang gumuho ang mundo ko. Ang lalaking minahal ko may iba nang hinihintay. Hindi ko alam kung iyak ako o sisigaw. Pero ang nagawa ko lang umalis. Tumakbo ako pauwi habang bumabagsak ang luha ko sa lupa. Lumipas ang mga linggo. Hindi ko na siya kinausap. Pero isang gabi, dumating siya sa bahay namin, basang-basa sa ulan. Elara, makinig ka muna. Hindi ko sila papayagan na diktahan ako. Ayaw kong mawala ka. Pero alam ko sa mata niya na mahirap ang laban. Hindi lang ito tungkol sa kanya, kundi sa pamilya niyang nakatali sa pangako. Brian, hindi ako laban sa kanila. Ako yung babaeng pipiliing masaktan para hindi ka na mahirapan. Kung ito yung kapalaran natin, tatanggapin ko. Umiyak siya sa harap ko. At iyon na ang huling beses na nakita ko siyang ganoon, basang-basa, humihingi ng laban na alam naming pareho, wala nang patutunguhan. Pagkatapos ng gabing umalis siya, halos isang linggo akong hindi makatulog. Lahat ng sulok ng kwarto ko, puno ng alaala namin, yung maliit na notebook na binigay niya sa akin para daw sa mga isinulat kong tula, yung ballpen na may pangalan niya na lagi kong dala. Isang gabi, kinausap ako ni Mama. Napansin niya kasi ang pamumugto ng mata ko. Anak, may problema ba? Si Brian ba ang dahilan ng pag-iyak mo? Hindi ko alam kung paano sasabihin. Pero bumigay ako. Ma, mahal ko siya. Pero may iba siyang papakasalan. Tahimik si Mama sandali bago siya nagsalita ng mga salitang hindi ko malilimutan. Anak, hindi lahat ng mahal natin ay para sa atin. Pero tandaan mo, anak, mas masarap magmahal ng malaya, hindi yung nakatali sa hirap at sakit. Doon ko na-realize, tama si Mama. Pero hindi ibig sabihin nun hindi masakit. Isang buwan matapos yon, nagpadala siya ng sulat sa akin. Yes, sulat, hindi text, hindi tawag. Sulat na isinulat niya gamit ang kamay niya. Elara, alam kong hindi ako karapat-dapat humarap sa iyo ngayon. Pero kahit anong pilit ko, hindi kita kayang kalimutan. Araw-araw kitang naiisip. Kung may pag-asa pa, kahit kaunti lalaban ako. Nang mabasa ko yon, parang gusto ko siyang yakapin. Pero sa isip ko, paano? Paano kung masaktan lang kami ulit? Isang gabi, tinawagan ko siya. Brian, pwede ba tayong magkita bukas? Sa dati nating lugar. Kinabahan ako habang sinasabi yon. At kinabukasan, nagkita kami sa may ilog kung saan kami madalas mag-usap dati. Paglapit niya, hindi ko mapigilang umiyak. Brian, mahal pa rin kita. Pero ayokong masaktan tayo ng paulit-ulit. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ko. Elara, ako bahala. Laban tayo. Pero bago ako makasagot, biglang tumunog ang cellphone niya. Pamilyar na pangalan ang nakita ko, fiancé. Tumahimik kami pareho. Tumingin ako sa kanya at mumiti ng mapait. Hindi mo kailangang pumili, Brian. Pinili ka na ng tadhana. At doon, ako na ang lumayo. 3 taon ang lumipas. Sa 3 taon na yon, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Natutunan kong magpatawad, hindi lang sa kanya kundi sa sarili ko. Pero aminin ko, minsan, kapag umuulan, naaalala ko pa rin siya. Ang mga yakap niya, ang mga salitang binitawan niya. Hanggang sa araw na yon sa mall, nakita ko siya. Pero wala ang singsing sa kamay niya. Nagkatinginan kami, at sa unang pagkakataon, nakita ko ulit yung ngiti niya, pero may lungkot na kasabay. Lumapit siya, mahina ang boses. Elara, kamusta ka? Umiti lang ako. Mabuti. At masaya ako para sa'yo. Nagkatinginan kami ng matagal bago siya nagsalita ng huli. Pasensya ka na at salamat. Pagkatapos nun, tumalikod ako at naglakad palayo. Habang papalayo ako, iniisip ko, hindi lahat ng pagmamahal kailangan ng forever para maging totoo. Lumipas ang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Brian. Elara, pwede bang mag-usap tayo? Brian, tapos na, di ba? Wala nang pag-asa. Hindi ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabing ayaw mo na sakin. Pero hindi ako sumagot agad. Kasi ang totoo, mahal ko pa siya. Pero alam ko, kahit anong gawin namin, may masasaktan. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko na ang linya.
Pagkababa ko ng tawag, napasandal ako sa dingding, umiiyak. Habang nasa labas ng bintana, umuulan, parang sabay kaming umiiyak ng langit. Sabi ni Mama, Elara, anak hanggang kailan ka iyak? Ma, mahal ko siya. Pero hindi kami para sa isa't isa. Anak, kung mahal mo siya, kaya mong palayain siya. Kasi hindi lahat ng pagmamahal hawak mo habang buhay. Minsan, ang pagmamahal, tinuturuan tayong maging matapang, hindi para lumaban, kundi para bumitaw. Doon ko na-realize, tama si Mama. At sa unang pagkakataon, sinabi ko sa sarili ko titigil na ako. Nagkita kami sa huling pagkakataon sa paborito naming lugar, sa tabing ilog kung saan kami unang nag-usap ng matagal. Bitbit niya ang jacket na lagi niyang suot noon, at hawak ko ang maliit na notebook na binigay niya sa akin. Elara, hindi ako titigil kahit isang beses mo lang sabihin na may pag-asa pa. Tumulo ang luha ko. Brian, mahal kita. Pero hindi ako ang para sa'yo. At ayokong maging dahilan para masaktan ka at ang pamilya mo. Lumapit siya, mahigpit akong yakap. Ramdam ko ang init ng katawan niya, pero alam kong iyon na ang huling yakap na mararamdaman ko mula sa kanya. Kung yan ang desisyon mo, tatanggapin ko. Pero tandaan mo, Elara, mahal kita. 1 taon ang lumipas. Naging guro ako sa lungsod. Araw-araw, abala ako sa pagtuturo. Hanggang isang araw, habang bumibili ako ng libro, may narinig akong boses na pamilyar. Elara? Paglingon ko, siya yun, nakangiti. Umiti ako, pero ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Sabi ko, kamusta ka? Mabuti. Ikaw? Masaya. At masaya rin ako para sa'yo. Nagkatinginan kami, parang huminto ang oras. Hanggang sa nagpaalam siya, sabay haplos sa kamay ko sandali. Salamat, Elara, sa lahat. At doon ko nalaman mahal ko pa rin siya. Pero kaya ko nang umiti at magpatuloy. Pagkatapos ng balitang may arranged marriage si Brian, nagulat ang kaibigan kong si Liza. Siya yung taong palaging takbuhan ko kapag may problema. Elara, seryoso ka? Engaged na si Brian? Di ba sabi niya mahal ka niya? Liza, hindi lahat ng pagmamahal sapat para talunin ang tadhana. Anong balak mo? Lalaban ka ba? Napangiti ako pero mapait. Liza, paano ako lalaban kung ang kalaban ko, hindi babae kundi pamilya niya? Pagkaraan ng ilang linggo, dumating ang sulat niya. Nakasulat sa blue ink at bawat letra, ramdam ko ang bigat. Elara, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to, pero isa lang ang malinaw, hindi ako nagbago. Ikaw pa rin ang mahal ko. Kung may paraan, gagawin ko. Pero kung wala sana, huwag mo akong kalimutan. Pagkatapos kong basahin yon, napahiga ako at tumingin sa kisame. Sa isip ko, paano ba kita kakalimutan kung sa bawat tibok ng puso ko, pangalan mo ang naririnig ko? Isang gabi, tumawag siya. Ang boses niya, halatang pagod pero determinado. Elara, umalis ako sa bahay. Hindi ko na kaya. Ayokong magpakasal sa hindi ko mahal. Natigilan ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Brian, anong ginagawa mo? Babalik ka na lang. Paano pamilya mo? Hindi sila ang magdadala ng buhay ko, Elara. Ako, yon. At gusto kong kasama ka. Pero bago ako makasagot, narinig ko ang sigaw sa kabilang linya, boses ng tatay niya. Tatay ni Brian sa background. Marco! Bumalik ka rito. Hindi mo alam anong pinapasok mo. Nanlamig ako. At doon ko na-realize, hindi ito basta laban ng puso. Laban ito ng prinsipyo, ng buhay na matagal nang nakaplano para sa kanya. Kinabukasan, nagkita kami sa ilog paborito naming lugar. Malakas ang hangin, parang alam ng kalikasan ang bigat ng eksenang mangyayari. Elara, sumama ka na sakin. Umalis tayo dito. Magsimula tayo kahit saan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Gusto ko. Gusto kong sumama. Pero naisip ko, paano siya bukas? Paano ang pamilya niya na mahal niya rin kahit papaano? Brian, hindi ko kayang sirain ka. Hindi ko kayang maging dahilan para mawalan ka ng pamilya. Hinawakan niya ang pisngi ko, pinunasan ang luha ko gamit ang hintuturo niya. Kahit isang beses lang, Elara, sabihin mong mahal mo pa rin ako. Napapikit ako at dahan-dahang bumulong. Mahal na mahal kita, Brian. Pero hindi lahat ng mahal natin kaya nating panghawakan.
Yumakap siya ng mahigpit, yung yakap na ramdam ko hanggang buto. At iyon na ang huli. Pagkatapos ng huling pagkikita namin ni Brian sa ilog, halos hindi ako lumalabas ng bahay. Napansin yon ni Liza, ang matalik kong kaibigan. Elara, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka na sumasama sa atin kahit fiesta. Liza, hindi ko kaya. Baka makita ko siya ulit at bumigay na naman ako. Elara, minsan kailangan nating masaktan para matuto. Pero kung palagi kang iwas, kailan ka gagaling? Tumahimik ako. Pero sa isip ko, baka nga tama siya. Hindi ako makakabangon kung magtatago lang ako. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit, nakita ko ang mga lumang sulat ni Brian at ang notebook na puno ng tula. Binasa ko ulit ang isa sa mga paborito kong linya na siya mismo ang nagsulat. Hindi ko alam kung bakit ikaw, pero alam kong sa lahat, ikaw ang gusto kong makasama. Napaluha ako. Pero pagkatapos kong umiyak, nilagay ko lahat ng sulat sa kahon at itinabi. Doon ko sinabi sa sarili ko. Simula ngayon, titigil na ako sa paghihintay. Lumipas ang 2 taon. Naging abala ako sa pagtuturo sa mga bata sa bayan. Nakilala ko si Henry, isang co-teacher na mabait at palabiro. Madalas niya akong tinutulungan sa mga gawain. Isang gabi, nagyaya siya. Elara, coffee tayo minsan. Para kahit paano, makalimutan mo yung mga iniisip mo. Umiti ako. Matagal na akong di lumalabas na may kasamang saya. Kaya pumayag ako. Hindi ko alam kung anong patutunguhan, pero alam ko deserve kong maging masaya ulit. Pero isang araw, habang papasok ako sa paaralan, may nakaparadang kotse sa labas. At paglapit ko siya yon. Si Brian. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nakatitig lang siya sa akin, dala-dala ang isang boke ng bulaklak. Elara, pwede bang makausap kita? Humina ako ng malalim. Sa loob ng 3 taon, ito na naman kami. Pero ngayong hawak ko na ang sarili ko, alam ko na ang sagot ko. Brian, salamat. Pero tapos na tayo. Hindi ako galit, hindi ako bitter. Pero ayoko nang bumalik sa nakaraan. Tumango siya, kahit halatang masakit. Ngumiti siya ng pilit. Masaya ako para sa'yo. Sana maging masaya ka lagi. At iyon na ang huli naming usapan. Lumipas ang ilang buwan, naging malapit kami ni Henry. Hindi ko sinasabing siya na ang kapalit, pero siya yung nagpatunay na kaya kong magmahal ulit ng walang takot. At sa liham na ito, gusto ko lang sabihin sa lahat ng nakikinig. Hindi lahat ng pagtatapos ay masakit. Minsan, ito ang simula ng mas magandang kwento. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nagmamahal. Elara.